Summer noon. Bored kami kaya nagplano si Ate Liza ng road trip papuntang Samar. Ang goal mag-spot ng mga haunted places para sa vlog niya. Sumama na lang ako kasi gusto ko ng bagong experience. Nung nasa Katbalogan na kami, may lokal na nagsabing, Huwag kayong pupunta sa Beringan. hindi ko gets kung bakit pero syempre, mas lalo kaming na-curious. Habang nasa van kami, bigla nilang nagloko ang GPS. Parang may ibang daan na pinapakita. Si Mang Tino tahimik lang pero ramdam ko na parang ayaw niyang sabihin. Tapos may nadaanan kaming daan na sobrang linis. Parang bagong aspalto pero walang tao. Walang bahay, walang sasakyan, walang kahit anong senyales ng buhay. Parang biglang nag-iba ang hangin. Tahimik pero mabigat. May mga building na parang modern pero walang tao. May mga poste ng ilaw pero walang kuryente. Ang weird. Parang may mga mata na nakatingin sa amin. Hindi ko maipaliwanag. Si Ate Lisa bigla nilang tumahimik at si Kuya Ramil. Nagbago ang mood, parang alerto. Tumigil kami para mag-video. Paglingon ko wala na si Ate Liza. Tinawag namin siya pero walang sagot. Naghanap kami sa paligid pero parang nawala siya sa ere. Si Mang Tino biglang nagsalita. Umalis na tayo. Walang paliwanag, walang tanong. Umalis na lang kami basta. Habang paalis kami parang may humahabol. Hindi ko nakikita pero ramdam ko. Parang may presensya na ayaw kaming paalisin. Pagbalik namin sa main road biglang bumalik ang GPS. Parang walang nangyari. Pero si Ate Lisa, hindi pa rin namin makita. After 2 days may tumawag sa phone ni Kuya Ramil. Walang number. Boses ni Ate Lisa. Sabi niya, okay lang ako. Pero ang boses niya parang robotic. Walang emosyon. Hindi ko gets pero parang hindi siya yun. Umuwi kami sa Maynila. Hindi na namin talaga tuluyang nakita pa si Ate Liza. Nagpa-blatter kami. Naghanap pero parang walang record na pumasok siya sa Samar. Yung mga video sa camera. Corrupted. Yung GPS history. Wala na. Minsan kasi iniisip ko kung totoo ba yung Beringan. Pero paano kung hindi lang siya kwento? Paano kung may mga taong napupunta doon at hindi na nakakabalik pa? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Kung may nakikinig man o nakaranas ng ganito, sana malaman ko. Hindi na namin alam kung ano na ang nangyari kay Ate Lisa. Pero kung totoo man ang Beringan, sana may paraan pa para makabalik ang mga nawawala. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. And more power po sa inyong channel. Ako po si Mark at ito po ang aking Haunted Journal.